napupuna po natin, kinakampanya po ni Ping Lacson to no? Parang sinasabi niya na wag nating i-dismiss. Kasi, siyempre, nababasa niya na Ang konsepto nila nung una, dapat hindi yung mga senator judge yung nagpapadismiss ng kaso. Alam mo, Senator Lacson, wala na tayo dyan. Kasi ang nagpapadismiss na ng kaso, sabi nyo ni Tito Soto, si Tito Soto sabi niya yan, di ba? Dapat hindi yung mga judge, pareho lang naman sila na sinasabi actually. Dapat hindi yung mga judge na nagpapadismiss. Kung may magpapadismiss, dapat yung depensa. Dapat sila BP Sara. O ngayon, sumagot yung depensa, pinadidismiss yung kaso. Bakit po pinadidismiss? Trip lang ba nila? Hindi po. May dahilan po yung 1-year rule. Hindi po kasalanan ng depensa at hindi nyo rin po kasalanan, Mr. Senator Lacson, hindi nyo po kasalanan kung hindi sumunod yung House of Representatives. Bakit po nyo po problemahin yun? Di ba? Sabi ni Lacson, nakakahiya kung i-dismiss natin yung kaso. Senator Lacson, bakit daw nakakahiya? Ito yung punto niya. Halimbawa daw, dinismiss nila yung kaso. Hindi niya sinasabi na hindi nila pwedeng gawin. Pwede po kasi nilang gawin by mere majority vote, no? Hindi po kanila kailangan ng 2/3. O majority vote lang, pwede na ma-dismiss yung kaso. O majority ng mga senator judges. Dalawa na sila nagsasalita na dapat hindi dismiss. Bakit hindi nyo pwedeng i-dismiss? Pwede nyong i-dismiss, di ba? O given yan. Iba na ngayon ang atake ni Lacson. Nakakahiya daw pag dinismiss nila. Bakit daw nakakahiya? Nakakahiya bang mag-dismiss ng kaso? Hindi yung nakakahiya mag-dismiss ng kaso. Pag dinismiss daw nila yung kaso, ilalapit daw to ng mga congressman sa Supreme Court. Pag yung Supreme Court daw, binaliktad yung kanilang dismissal, nakakahiya daw sa kanila. Kita mo, wala kang pakialam dun. Supreme Court yun Di ba? Bakit mo pakikialaman yung Supreme Court? Wala kang pakialam dun sa Supreme Court. Inilapit sa inyo, sabi ni BP Sara, pinapadismiss namin yung kaso, walang basehan yan dahil yan ay labag. Yang fourth impeachment ay labag yan sa 1-year ban. Hindi nyo naman problema yun. Problema ng mga congressman yun Nakakahiya daw kung lumapit daw yung congressman sa Supreme Court. Bakit nakakahiya? Talaga namang kung gusto nilang gawin, gagawin nila yun. Mas nakakahiya yung mga congressman na pinagpipilitan yung fourth impeachment samantalang alam ng lahat na may 1-year ban. Isang impeachment lang yung dapat entertain. Ika-4 na yan. Sabi ni Marcoleta, tinanggap daw congressman pa si Marcoleta nun. Kung tinanggap nila yan, hindi nila inaksyonan. Kaya daw hindi inaksyonan kasi nga, pinagsasama-sama pa. Hindi po pwede yun. Susundin nyo yung Constitution. Yun nga sa yung pagkukonvene nga ng Supreme Court, kino-question nyo na forthwith yun nakalagay immediately. Wala nang forthwith, immediately talaga. Pagtanggap mo, immediately ipasa mo sa speaker. Ginawa ba yun? Hindi ginawa. Di may paglabag. Mas nakakahiya, Lacson, kung hindi nyo dinismiss, tapos sinabi ng Supreme Court na hindi nyo dapat nililitis to dahil ito ay labag sa konstitusyon. Ikaw, hiya lang yung pinagbabatayan mo. Nahihiya ka lang sa future na pwedeng gawin ng Supreme Court. Alam mo ba utak ng Supreme Court?
Kaya pinadidismiss ni BP Sara kasi labag sa batas yung reklamo sa kanya. Alam po ninyo, wag tayong papalin lang, no? Kasi ganito sinasabi nila eh. Bakit ba takot kayo na makita ng taong bayan yung ebidensya? Ano bang ebidensya pinagsasabi nyo? Wala nga kayong pinakikita eh. Araw-araw kayo halos. Araw-araw sila halos na nagpe-press con. Ano pa rin ang sinasabi hanggang ngayon? Binayaran daw si Mary Grace Piatos. Piatos. Asan yung ebidensya nyo? O ngayon, nalalaman natin kung saan nila kukunin yung ebidensya. Aminado nga si Chua eh. Inimbestigahan nila, nagbigay sila sa ombudsman, kaya importante ombudsman eh. Nagbigay sila ng report sa ombudsman. Sabi ni Chua, wala kaming naibigay na ebidensya. Oh, ano yung sinasabi ninyo na maglitis tayo para mapakinggan ng taong bayan yung ebidensya? Wala kayo. Anytime pwede nyo. Nilabas nyo nga si Mary Grace Piatos. Nilabas nyo na nga ilang 125 million. Confidential in nature. Nilalantad nyo na nga eh. Alam nyo kung bakit wala kayong ebidensya? Wala talaga kayong ebidensya dahil kukuha lang kayo kukuha lang kayo ng ebidensya diyan sa impeachment court. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ano po yung pinupush nila talaga? Ang pinupush po nila ngayon, no? Ito po, tignan niyo sinasabi ni Carpio. Carpio says, bank records, key to truth. Bank records po yung kanilang ebidensya. Bank record nino, ni BP Sara, ni Tatay Digong. Bank record. Anong connection nun? Hindi po pwedeng buksan yung bank record ni Tatay Digong at saka ni BP Sara dahil may bank secrecy. Ang tangi lang pong magbubukas ng bank record ni BP Sara at ni Tatay Digong kung iutos ng korte. So yung purpose nila ng yung hindi nila magawa sa kanilang mga investigasyon dahil wala silang kapangyarihan na pabuksan yung bank record, gagawin nila sa impeachment dahil may kapangyarihan yung impeachment court. Wala talaga kayong ebidensya. Magpe-fishing expedition lang kayo. At lahat ng makikita nyong pera dyan, sasabihin nyo, unexplained wealth. May nag-akusa ba sa inyo? Para nyo pabuksan yung ebidensya? Meron ba nagsabi na ako, inutusan ako, yung bagman, at dinideposito ko dyan? Para nyo pabuksan yung bank record, wala nga kayong sinasabi. Diba? At ginagamit nila to si Lacson kasi popular si Lacson para matuloy yung impeachment. Una, labag yung ginawa nyo. Gusto nyo lang pala magkaroon ng impeachment. Bakit hindi pa yung unang impeachment complaint yung pinirmahan nyo? Kasalanan nyo rin yan. Nagpapahanap kayo ng butas. Nung nahanapan kayo ng butas, sasabihin, ganito yung sinasabi. Akala ko ba may numero kayo? Akala ba may numero kayo? Bakit ayaw ninyong ituloy ito? May narinig ako na biblical story, di ba? Parang yung mga hamon nila ganyan. Ganyan po yung mga demonyo maghamon eh. Sa Biblia, ganyan po sila eh. Ano sabi ng demonyo kay Jesucristo? Di ba anak ka ng Diyos? Pag tumalon ka dyan, sasaluhin ka ng ano? Sasaluhin ka ng mga anghel. Tumalon ka nga.
Ganun po yung gusto nila eh. Mga demonyo po sila na ituloy mo, wag mong ipa-dismiss. Bakit mo pinapa-dismiss? Akala ko ba gusto mo ng bloodbath? Akala ko ba wala kang iniiwasan? Akala ko ba? O, kita mo na kayo, nadadala kayo ng mga demonyo. Kung wala kang tinatago, sige nga, buksan mo nga yung bangko mo. Wala ka palang ninakaw, sige nga, magbukas ka ng bangko. Ganun po, matagal na nila sinasabi kay Tatay Digong yan. Di ba? Matalino po si Tatay Digong. Gusto nyo, ano hamon ni Tatay Digong sa kanila? Okay lang ako, mag-waiver ako. Pero mag-waiver din kayo. Nung nasa HOR siya, hinahamon niya ng waiver yung mga congressman. May pumatol ba? May isa bang congressman na nagsabi, sige po, Mr. President, mag-waiver din po ako. Ang gusto nila, mag-waiver si Tatay Digong, pero sila hindi mag-waiver. Imagine. Hindi nyo po kayang utuin yung mga Duterte. Matatalino po, mas matatalino pa po sila sa inyo. Di ba? Ewan ko lang kung mali yung ano di ba yung tinutokso si Kristo sa kanyang ng demonyo. Eto, kaharian. Mapupunta sa iyo yan. Nung hindi siya pinapatulan, ano sinabi? Kung talagang anak ka ng Diyos, tumalong ka nga dyan, sasaluhin ka ng mga anghel. Bakit mo gagawin yun? Ano ko uto-uto? Yan po ang gusto nilang gawin kay BP Sara. Ang tanong natin, uto-uto ba si BP Sara? Sabihin nyo lang na, akala ko ba gusto mo ng bloodbath? Bakit mo pinadidismiss? Di balik natin sa kanila. Akala ko ba matatag ebidensya nyo? Bakit takot kayo sa Akala ko ba legal yung ginagawa nyo? Bakit takot kayo na sagutin yung dismissal? Hindi naman po, di ba? Wala po, hindi po kumikibo yung magagaling na abogado. Sila po araw-araw na nasa media. Sila po, kinukumbinsi kasi nila yung mga tao through media. Ang tanong, hindi nyo ba natanong sa sarili nyo? Yung mamamayang Pilipino ba naniniwala pa sa media?